At sa ating pong pagpapatuloy, and this will be the last part ng ating series ng responsiveness, tayo pong lahat ay yumukot, manalangin muna tayong muli. Dakilang Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas, nagmahal sa amin, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ka nagpabaya sa amin. Kami minahal mo kahit hindi pa kami nagmamahal sa iyo. Binago mo ang aming buhay. Kinalinga mo kami. Panginoon, sinuplay mo lahat ng aming pangangailangan. Lagi kang nandyan sa aming tabi, Panginoon. Hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami iniiwan. Kaya dakilang Diyos, muli sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, mangusap ka sa amin. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga espiritu. Malaya kang mangusap. Panginoon, gamitin mo lamang ang iyong lingkod at ikaw ang siyang mangaral sa amin pong kalagitnaan. At wala pong ibang maitaas, walang ibang maparangalan, kundi ikaw lamang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng nag-iisang Diyos at Panginoon. Amen and amen. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. Bago tayo umupo, pakisabi muli sa kanat kaliwa mo, kakausapin ka ni Lord. Just release the blessing of God. Say to your neighbor, God will bless you. God will speak to you. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Pwede ba muli yung palakpak na may kasamang papuri? Sige po, huwag tayo mapapagod. Yung palakpak na may kasamang paghanga sa Panginoon. Amen. Palakpak na may paghandog sa Kanya. Hallelujah. And shout hallelujah. Praise God. Amen. 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 As we started this series, I think mayroon na pong isang buwan na nagsimula po tayo about responsiveness. At ating pong naunawaan, balikan ko lamang po ang kahulugan nito sa diksyonaryo. Responsiveness is the quality of reacting quickly. Sabi mo sa katabi mo, quality of reacting quickly. Pagka ikaw ay mayroong responsiveness spirit, yung kwalidad ng iyong pagtugon ay mabilis and positively to something. It identifies an active interaction with triggers, whether it be in response to a discussion. So mahirap pong may kausap o nag-uusap kayo pero hindi ka naman kumikibo. At ngayon, kinakausap tayo ni Lord. Pwede ba kumikibo tayo? Kapag ikaw'y sumasangayon, magsasabi ka ng amen. Pag ikaw ay nabe-bless, magsasabi ka ng hallelujah. Amen. At pinapalapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Whether it be in response to a discussion, an event, or a situation for emotional need. Responsiveness defines as the act of being alert. Sabi mo, being alert. And ready to respond. Sabihin natin being alert and ready to respond. Kaya pag kami sinabi ang Diyos sa atin, tayo ay alerto at tayo ay nagre-respond. Amen. Why? We want to create in our church. Sabi nga ng ating pastora, mami kanina, na ito ay magtutuloy-tuloy. Magiging kultura ng ating church. We are creating a culture of responsiveness. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bawal dito ang tulala. Bawal dito yung bato. Kailangan lahat tayo ay tumutugon. Lahat tayo ay gumagawa. Lahat tayo ay kumikilos. May kasabihan nga, di ba? Kilos-kilos, baka ikaw ay ma-stroke. Kailangan meron tayong pagkilos, may ginagawa tayo. And then we talk about, for the first Sunday nung series na ito, responsiveness to God's Word. Sabi nga natin responsiveness to God's Word. Pag may sinabi ang Diyos sa kanyang salita, nabasa mo, napakinggan mo ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, kailangan tayo ay tumugon. Kailangan tayo ay gumawa, hindi lang tayo tagapakinig, kundi tagasunod ng salita ng Panginoon. We also talk about responsiveness by saying amen to God's calling. Sabi nga natin, sabihin, by saying amen to God's calling. Now, may mga tawag ang Diyos sa inyo specifically, kayong nakakaalam, nag-reveal ang Panginoon sa inyo. At may mga pagkakataon, tingkahilan sa akin, hindi mo lubusang maunawaan doon yung calling mo kay Lord. Pero kailangan ikaw ay magsabi ng, Lord, here am I, send me, I'm saying amen to my calling. Then, napag-usapan po natin responsiveness, be responsive, kailan? To God now. Sabay-sabay natin sabihin, now. Hindi mo na ipagpapabukas pa. Pag ikaw ay may spirit of responsiveness, hindi mo na pinatatagal. Amen? Sabi sa katabi mo, if you have the spirit of responsiveness,
You obey God now. Kaya nga sabi ko, naging hamon ko, I pray, may mga sumunod sa inyo. Pag sinabi sa inyo ni Lord, iwanan mo na yung boyfriend mong yan, iwanan mo na. Pag sinabi ni Lord, iwanan mo na yung girlfriend mo na yan, sapagkat napapalayo ka sa akin, nagiging hadlang yan ng relasyon mo sa akin, kaya ka dapat sumunod. Sabi mo sa katabi mo ngayon. Then we talk about last Sunday, responsiveness, my response is my responsibility. Sabay-sabay nga natin sabihin, my response is my responsibility. Walang ibang pwede kang sisihin sa response mo, kundi ikaw. Ikaw yung may responsibilidad kung paano ka tumutugon. Kasi maraming, sabi nga natin nung last Sunday, marami yung tinatawag, they play victim. Lagi silang nandoon sa biktima sila ng sitwasyon. Pero katotohanan, ikaw ang may control paano ka tutugon sa bawat sitwasyon. At paano tayo dapat tumugon? Tumugon tayo tulad kung paano tumutugon si Kristo. We have to respond like what Jesus will respond. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? Piliin ang pag-ibig kaysa ang mamuhi. Hello? Piliin ang magpatawad kaysa ang magalit. Tama? So piliin natin kung ano yung biblical standard na sinasabi na pag ganoon tayo nagre-respond. Sa uling bahagi ng ating series na ito about responsiveness, sabay-sabay nga natin ulit sabihin responsiveness. Ang ating namang magiging huling topic is about, and I pray mangyari sa ating lahat, may experience at lalabas tayong aware tayo sa bagay na ito, responsiveness to the voice of the Holy Spirit. Sabay-sabay natin sabihin responsiveness to the voice of the Holy Spirit. Again, responsiveness to the voice of the Holy Spirit. Now, I want you to understand, and please look at me. Buksan ng tenga, buksan ng spirito. You have been designed by God to hear and respond to the voice of the Holy Spirit. Tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, na born again tayo. Kung naalala nyo, bakit may mga taong hindi makapag-response kay Lord dahil they are spiritually dead. They cannot respond to God because they are not born again. But if you are already a child, a daughter of God, then you have the ability. God has designed you to hear and be responsive to the voice of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, John chapter 10, verse 25 to verse 27, Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. Sabi ng Panginoong Jesus, kayo hindi naniniwala sa akin, pero pinatotohanan ng aking mga gawa na ako nga'y sinugo ng Ama. But you do not believe because you are not my sheep. Hindi kayo naniniwala sa akin na sinugo nga ako ng Ama, sapagkat hindi ko naman kayo mga tupa. Then verse 27, sabay-sabay basahin yung pinaka nasa dulo. 1, 2, 3, go. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yung follow na yon, they are responsive to my voice. Nandiyan kayo? If you are truly a sheep of God, if you are truly His child, then you can hear His voice. Kasi minsan inisip natin, totoo bang nangungusap pa rin ang Panginoon? Did you know that one of characteristic of the Holy Spirit is He wants to have fellowship with you. The Holy Spirit wants to have fellowship with you. At pag sinabing fellowship, gusto niyang makipag-usap sa iyo. Parang wala akong kausap ngayon Sabi mo sa katabi mo, the Holy Spirit wants to have fellowship with you. Manino sinabi ng Apostle Pablo. Apostle Paul wrote in 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and, ano sabi niyan? The fellowship of the Holy Spirit be with you all. Para kanino? Sabi sa katabi mo, sa lahat. Sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga na-born again, gusto ng banal na Espiritu makipag-fellowship sa atin. Wow, grabe, no? Minsan di ko kayang isipin at unawain ang utak ko ito I cannot comprehend my own mind. Yung the God of God, the God who created the whole universe, wants to have fellowship with me. Grabe. Sabi sa atin, ay grabe.
Na-imagine mo yon? Yung Diyos na mga Diyos, ang may lalang ng lahat ng bagay, nasa Kanya ang buhay, Siya ang nagsimula ng lahat ng bagay, Siya ang may control ng lahat ng bagay, gustong makipag-fellowship sa'yo. Ay sabihin mo sa katabi mo, ay grabe. Kaya ang problema, wala tayong tenga na handang makinig. Hello? We don't have the hearing to hear. Kasi hindi bukas. Hindi ito naka-tune in. Kaya sabi ng Revelation chapter 2 verse 7, Revelation chapter 3 verse 22, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Inuulit dito ng Bible, ang sino mang may pandinig, ang sino mang may tenga ay makinig sa sinasabi ng Banal Espiritu sa kanyang mga iglesia. Ibig sabihin, tingay lang sa akin, sabihin mo sa katabi mo, nangungusap ang Banal Espiritu. Sabi mo, nagsasalita ang Banal Espiritu. Sabi, bakit sasabihin ng Bible, makinig ang mga may pandinig, lahat ng may tengay makinig sa sinasabi ng Banal Espiritu kung hindi siya nagsasalita? May kausap ba ako ngayon? Kaya dito sa responsiveness na ating pinag-uusapan ngayon, I pray magkaroon tayo ng tenga na handang makinig sa sinasabi ng Banal Espiritu ng Panginoon. Again, you have been designed to hear and respond to the voice of the Holy Spirit. Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, you have been designed to hear and respond to the voice of the Holy Spirit. Now, you may ask me now, pero pastor, totoo lang, parang hindi ko naririnig. Meron bang gusto kumaming na ganyan? Mas malakas sa akin ang tinig ng kapitbahay ko na galit lagi sa akin. Mas malakas yung tinig ng takot sa puso ko. Tama? Mas malakas ang tinig ng nasa paligid ko kaysa yung tinig ng Banal Espiritu. Totoo ba na ang Banal Espiritu nangungusap, pero bakit hindi ko narinig? How can I hear Him? Natanong nyo na rin ba yan? Ha? Gusto nyo malaman ng sagot? Paano nga ba maririnig ang Banal Espiritu ng Diyos? Sino rito? Siguro una, maintindihan natin, balikan ko lang po. I just want to establish, ang Banal Espiritu ay nangungusap. And as a child and daughter of God, kailangan may dinisign ka ng Diyos para makarinig sa Kanya. Kapag tupa ka niya, maririnig mo siya. Pastor, bakit hindi ko narinig nga? May dalawang S na dapat nating maintindihan, mamaya ituturo ko. Pero tulad ng isang baby, ang isang ipinanganak na baby, pakipindot, ay may kakayanan ng agad makarinig. Tama? Pero nila kung siya ipinanganak na talagang bingi. Talagang may mga taong mula nang ipinanganak ay hindi na makapagsalita, pinanganak na bulag. Pero normally, kapag ikaw ay ipinanganak na baby, you have the capacity and the ability to hear. At ganun din, once you become born again in the Spirit, hearing the voice of the Spirit is not a skill to be acquired. It's a sense to be sharpened. Nandiyan kayo? O intindihin natin, ha? Ang pakikinig sa boses ng Banal Espiritu ay hindi isang kakayanang kailangan mong makuha. Magkaroon. Yung para bagang iilan lang ang meron yan. Kundi ito isang sense na meron talaga sa mga born again na kailangan mo lang itong i-sharpen o i-practice. Nandiyan kayo? Parang baby, sabi nga natin kanina. Pag ang baby pinanganak, ina-expect, meron nga tinatawag, nasa tiyan pa lang ang baby, may tinatawag na agad na mami, yung i-check siya sa buong ano niya, nakakarinig ba, nakakakita, anong tawag doon? Newborn screening ba? Ay, tama ba yan? Newborn screening? Hindi pa ako nanganganak kasi. Ay, yung pagkapanganak, makakarinig ba? No, actually, sa tiyan pa lang, malalaman na kung may something different doon o may something problema doon sa bata nalalaman na. At pag ito'y pinanganak, yung newborn screening, titignan, nakakarinig, nakakakita ba yan? No? Yan ba ay makakalakad? And normally, ang baby ipinanganak, may kakayanan sa kanyang pagdinig.
Ganun din, once you become born again, ulit ko. Tanong ko siguro dito, sino ba mga born again Christian na? Taas ang kamay. Ay, yung iba, hindi nagtataas ng kamay. Ano ba kayo? Dating daan? Pag sinabing born again Christian is not going or being part of a local church. Born again Christian is an experience kay Lord. Naranasan mo ang hindi ito pagpasok ng isang relihiyon. May kausap ako rito? Ang pagiging born again ay isang karanasan na kung saan si Kristo, Panginoong Jesus, ay naging Diyos mo, naging Panginoon mo, nakilala mo siya at sumampalataya ka sa Kanya. Yung espiritong patay ay nabuhay muli. At ngayon, dahil nabuhay yung espiritong patay, yung espiritong nabuhay na yun ay may kakayanang makarinig sa Diyos. Amen? Now, therefore, listen to me. As we listen to the voice of the Holy Spirit, anong malinaw? Binigay sa atin yan. So, it's a lie. Sabi natin, it's a lie. Yung salitang, it's hard to hear the Holy Spirit. Hindi totoo yan. Parang ang hirap marinig ang banal na Espiritu. It's a lie that only the selected elite can hear Him. It's a lie na yung mga umaangat lang ang paa ang nakakarinig ng banal na Espiritu. Yung umaangat yung paa, yun lang makakarinig. No. It's a lie that only prophets can hear Him. Mamaya papatunayan natin, hindi lang propeta ang pwedeng makarinig ng tinig ng Diyos. So ano yan? Kasi yan yung usually excuses din ng iba. Ang hirap makarinig ng banal na Espiritu, maririnig ba yan? Kasi ang hirap eh. Sumunod, siguro yung mga selected na mga elite na tao lang, yung mga talagang elitista sa Espiritu, yung matatagal lang born again, mga bishop, yun lang makakarinig, yung mga bishop, mga pope, yun lang makakarinig. And then, propeta lang ang makakarinig. So, paano natin maririnig ang banal na Espiritu? How can we hear the voice of the Holy Spirit? 2S. Sabihin 2S. Number 1 is silence and stillness. Sabihin, silence and stillness. Pag sinabing silence o pananahimik, sabihin mo sa katabi mo, mananahimik. May mga kailangang ipatay ka sa sarili mo o patahimikin mo para yung pagtutune mo sa banal na Espiritu maging malinaw. Mahirap kasing makarinig kapag ka maingay. Nandiyan kayo? Mahirap makarinig. Sige, lahat kayo magsalita. Kung ano-ano sabihin nyo. Sige nga, magsalita kayo lahat. Hello? At ganun din sa spiritual realm. Listen to me. Ganun din sa spiritual realm, kapag ka hindi mo sinilence ang alin, number 1, you have to silence the voice of the flesh. Sabay-sabay natin sabihin, silence the voice of the flesh. Isa sa pinakamaingay, may kausap ako rito, na bakit hindi mo narinig ang banal na Espiritu ng Panginoon. Now listen, I want to pagdiinan ng bagay na ito, napakahalaga at napakaganda. Ito'y biyaya ng Diyos na marinig ang banal na Espiritu ng Diyos. Hello? Huwag kang papayag na unfamiliar ka sa voice of the Holy Spirit. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang papayag na unfamiliar ka sa banal na Espiritu, sa boses niya. Did you know, ito, for the glory of God, I'm now here right now in the pulpit, and I will not tell a lie. Alam niyo ba bakit ito naging topic ko ngayon? Kaninang umaga, at around 6 o 6:15, nang paggising ko, Lord, what is the message? And I hear the word of God. Malinaw sa tenga ko, praise the voice of the Holy Spirit. Kaya ito topic natin ngayon. Kaya hindi imposible, nakikinig kayo, tingin kayo lahat sa akin, hindi imposibleng hindi siya marinig. Pwede mo siyang marinig. Ano na kailangan? Silence. Ang alin, the voice of the flesh. Kasi anumang bagay na naman, sabay-sabay natin sabihin, anumang bagay na naman, hindi maunawa ng Espiritu. Hello? Then number 2, silence the voice of the world. Yung mundo, kaya
kaya wala ka narinig tungkol sa Banal Espiritu, tingin kayo lahat sa akin. Babad na babad ka Facebook. Babad na babad ka panood ng Netflix. Kakapanood mo ng series ng K-pop. Hello? Paano marinig ang boses ng Banal Espiritu? Busy ka sa mga bagay na makamundo. Binigay sa atin yung responsibilidad. Umaga, sabi natin, ito'y regalo as a sheep of God, of sheep of Jesus Christ. We can hear His voice. Pero ba't hindi mo siya narinig? Kasi bakit? Busy ka sa mga bagay na sa mundo. Una, yung laman mo nangunguna pa rin. Hello? At yung laman, lumalaban niya sa mga bagay na pang-spiritual. Amen? Sumunod, you have to silence the voice of the world. Kailangan patahimikin mo yung tinig na nasa mundo. Pangatlo, silence the voice of satanic. Kasi, listen to me, lahat ng mga youth, mga young people, please look at me. May mga bagay na satanic na pagka inaalaw mo, ginagawa mo, it's hard for you to listen to the voice of the Holy Spirit. Pag naglalaro ka na naglalaro, if you're still playing games that may character ng demonyo, I tell you, it's hard for you to hear the voice of the Holy Spirit. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung naglalaro ka niyan, stop mo na yan. Yung mga nagmo-mobile legend dyan. Ay! Patago pa kayo naglalaro. Ito nakakalungkot. May mga churches now that they allow this kind of game inside their churches. Hello? They want to compromise. Hello? Yung sistema ng church na para bagang pwede yung sistema ng mundo ay magpipit sa sistema ng church. Hello? At tingin nila, anong dahilan? Bakit inaalaw nila yan? Kasi, for soul winning. Yun ang dahilan. Yun lang ang dahilan nila. Para daw makapag-win ng soul, kasi yung mga kabataan ngayon, adik sa Mobile Legend. Kaya yun ang gagawin. Saan nyo nabasa sa Bible na you have to compromise so you can win people for Jesus? No. Preach the word. Preach the kingdom of God. Preach the crucifixion. Preach about the blood of Jesus. Preach about the holiness, the righteousness of Jesus. If you want to hear the voice of the Holy Spirit, silence the voice of satanic. Ano klase mga pinapanood mo? Meron dito, very popular ka o very familiar ka at talagang fanatic ka ng, okay magagalit, Harry Potter. Parang, pastor, iba na yata yung sinasabi mo, ha? Hindi masamang manood, listen. Pero nai-impluwensyahan ka na yan. Baka meron dito, November 1, nagsuot ka ng mukhang mangkukulam. Nagsuot ka ng sungay. And you're expecting that the Holy Spirit will speak to you? Parang wala akong kausap ngayon, ha? Parang yung responsiveness wala na sa inyo, ha? Hindi ko sinasabing lahat ng gumawa niyan, demonyo na. Hello? Pero baka na-impluensyahan ka ng takbo ng sanlibutan, kaya hindi ka na sensitibo pagdating sa boses ng Banal Espiritu ng Panginoon. Romans chapter 8, verse 8. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Those, again, 1, 2, 3, go. Cannot please God. Paano mangungusap ang Diyos sa'yo? Eh, you are in the realm of the flesh. Parang wala akong kausap ngayon, ha? Ang tanong ko siguro sa inyo mahalaga, tingkay lahat sa akin, gusto nyo ba na marinig ang boses ng Banal Espiritu ng Panginoon? Sinong gusto yun? Taas ang kamay. Ayun ba ayaw nyo marinig? Ano ba gusto nyo marinig? Yung magpakamatay ka na.
Minsan yun ang malakas na tinig sa kanila. Tapusin mo ng buhay mo. Maglaslas ka. Kayo ba mga kabataan? Puro laslas. Pero pang social media lang naman, kasi manbababaw. Kanya kayo? Ano ba gusto mo marinig? Boses ng laman mo na ang gustong-gusto ng laman ay mga bagay na panglaman. Makipagtalik ka. Makipaghalikan ka kahit boyfriend mo pa lang. Yun ang marinig ng laman. Hello? Okay pa ba tayo ngayon? Ha? Nangangaral si pastor ngayon, ha? Ano sabi niya? Romans 8:8, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Kaya sabi sa kanila mo, silence. Kailangan i-silence ang flesh, i-silence ang world, i-silence ang mga satanic voices. Hello? Pangalawa, silence and stillness. Sabay-sabay natin stillness. What is the meaning of being still? Stillness is quieting your soul. Kasi kapag ka maligalig ang kaluluwa mo, yung spirito mo, maligalig yung dami mong pinuproblema, dami mong iniisip. Napansin nyo ba? O tingkay lang sa akin. Lalo yung mga nagbumababad sa presence nila. Napansin nyo ba? Kapag kayo magsisimula na mag-pray at nandiyan na kayo nakaupo, magpe-pray na kayo, may moment na kayo kay Lord, talagang yung oras ay tinakda mo na, maya-maya, ang dami mong maiisip. Maiisip mo yung pinagalitan ka ng isang araw, o yung di mo pa nababayarang responsibilidad. Di ba? Imbis na mag-quiet yung spirito mo, puro pag-aalala, may marinig kang pusang palakad-lakad sa bubong. Tama? No, nahihirapan ka mag-concentrate. Kaya para sinabi ng Psalms 46 verse 10, sabay-sabay uling basahin, 1, 2, 3, go. He says, napakahalaga for us to be familiar, to hear the voice of the Holy Spirit. Matuto tayong mag-be still. Yung bang mananahimik ka lang. Hello? Tatanggalin mo any distraction. Kailangan may moment ka talaga sa isang buong araw na kung saan hindi mo hawak ang cellphone mo. Parang wala akong kausap. Parang mahirap na yata yung pastor ngayon. Kasi pag hindi ko hawak yung cellphone ko, para akong hubad. Ngayon yung generation ngayon. Tama? Pero kailangan walang distraction. If you want, no, na ikaw'y makarinig ng voice of the Holy Spirit, you have to quiet your spirit. Be still and know that I am God. May moment ka na wala kang laptop, wala kang cellphone, at doon ka lang talaga sa presence ng Panginoon. Alam niyo minsan, no, napatotoo ko na ito eh. Sabi sa akin ni Lord, anak, go to a mountain, a prayer mountain, and pray for me. And that time, I have no idea why. Bakit ako inuutusan ni Lord na pumunta ng prayer mountain? So, paalam ako kay Mami, sabi ko, give me kahit overnight, no? Pupunta lang ako ng prayer mountain para manalangin. So, sinamahan ko na rin ng fasting. Ay may pagkakataon nga, nasama ko pa si Brother Arman doon sa prayer mountain, dalawa lang kaming nandoon. Anyway, nung nandoon na ako, pagpasok ko doon kasi sa prayer mountain, at sang araw, JTG Manila Church, pupunta tayo ng prayer mountain, ha? O much better, I want to prophesy, isang araw, JTG Manila, may sarili tayong prayer mountain. At parang ayaw nyo maniwala. Kayang gawin ng Panginoon yan. So, nung nandun ako, pumasok ako dun sa prayer closet. No? Maliit lang yung prayer closet. Alos hindi ka pwedeng makahiga kasi pag humiga ka, lalo yung mga may konting katangkaran, hindi lalapad yung paa mo. Kasi nandun lang yon para may unan, hindi para higan mo yon, kundi para lumuhod. At may altar yon. Doon may lalapag yung Bible mo. So, nung pagpasok ko doon sa prayer mountain, kasi sabi ng Holy Spirit, go to the prayer mountain and pray for me. Pagpasok ko, sabi ko, Lord, bakit mo ako pinapunta rito? Ano, napakasarap ng pag may relasyon ka sa Diyos, para kang anak na nakikipag-usap sa tatay. Hello? Sa iba kasi, parang ang relasyon nila sa Diyos ay isang hiwaga na para bagang mahirap maipaliwanag sa kanila. Hindi.
Pag lumalalim ka sa pananampalataya, lumalalim ka sa salita ng Diyos, nagiging very familiar ka sa boses, sa presensya ng Panginoon. Nandiyan kayo? So sabi ko, Lord, bakit mo ko dinala sa prayer mountain? Ano po bang gusto niyo sabihin sa akin? Una, wala akong marinig. Totoo lang. So I open my Bible, then I read the Bible, I worship the Lord, wala pa rin. Hanggang magdamag, wala akong marinig. Hanggang kinabukasan, umaga, saka ko narinig ang Panginoon. Kaya alam nyo, hindi sa timetable mo, nandiyan kayo? Kapag nagsalita ang Diyos, hindi yung, Lord, ngayon na ha? Nandiyan kayo? Sabi sa kata mo, hindi ikaw masusunod. Kasi mangungusap siya sa panahong gusto niyang magsalita. Ang mahalaga, silent yung spirito mo sa Kanya. Nandun ka, sensitibo ka sa Panginoon. At sabi sa akin ni Lord, anak, may mga sama pa ikaw ng loob sa mga taong ito. So binanggit ni Lord, isa-isa. Sabi ko, Lord, totoo lang, wala. Ito yung mga taong umalis sa JTG. Okay, ito yung mga nagpaalam na hindi na sila babalik sa JTG. Yung pala, may naiwan sa aking sama ng loob. Ano ginawa ko? After ko mag-pray, ma-receive yung word of God, gumawa ko ng letter sa mga taong yan. Yung hindi ko na kayang mapuntahan, nag-message ako through GC. Yung iba naman, sabi ko, pagbaba ko ng prayer mountain, sabi ko, can we meet sa Starbucks? Galit pa siya, bakit? Magdadala ka ba ng attorney mo? No, sabi ko, I want just to talk to you. Kasi may Holy Spirit nang usap sa akin. Kaya nag-usap kami doon sa Starbucks, sabi ko na sa kanya, I'm sorry, ano man na nangyari, I'm not representing Jesus the gospel here, I'm just representing myself. I want to have, sabi ko, ng pag-aayos sa'yo, patawarin mo ako at pinapatawad kita. Kapag ikaw talaga'y sumunod sa Banal Espiritu, mangungusap siya sa'yo. Pero ano kailangan mong gawin? Silence and be still. Kailangan yung mga bagay na gumugulo sa isip mo, mga bagay na magiging distraction, alisin mo. At para mangyari yung stillness, itong napakagandang suggestion. Worship brings stillness. As you worship the Lord, pumapasok espiritu mo, doon sa ikaw ay napapanatag. Yung isang kahulugan ng stillness may kapanatagan yung espiritu mo. Hindi yung magulong isip mo, kung saan tumatalon. Mahirapan ka makarinig ng voice of the Holy Spirit kung talon ng talon yung isip mo. Paano na yung babayaran? Paano na yung kinabukasan ko? Paano na yung mga ganyan? Ang dami natin mga tanong-tanong. Tama? Pagka nag-worship ka kay Lord, it will bring stillness. Magsimula ka mag-worship with all your heart. Sambahin mo, Panginoon, pwede ka mag-play ng Christian worship. And then sumunod ka. Ibuksan mo ang puso mo sa Panginoon. Tanggalin mo yung mga distraction at habang sumasama ka kay Lord, then allow Him to speak to you. Napakahalaga, lalo sa panahong ito. The voice ay nandyan nagkalat, iba't ibang mga boses. We have to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Kailangan sensitibo tayo kung ano ang pangungusap ng Banal Espiritu sa season na ito. Hello? Inuulit ko siguro ito, mahalaga ma-establish ha. Naniniwala ba kayong nangungusap pa rin ng Banal Espiritu ngayon? Of course. Now, para maunawaan natin, how can I recognize the voice of the Holy Spirit? Baka kasi ako lang ito. Baka sarili ko lang opinion. Baka konsensya ko lang ito. And this is very important. How will you recognize if it is the voice of the Holy Spirit? Hindi lalayo ang boses ng Banal Espiritu sa salita ng Diyos. It is always confirmed through the Word of God. Ang Banal Espiritu, ang sasabihin niya lagi ay kung anong sinabi ng salita ng Diyos. John 14 verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything that I have said to you. Sino ba si Jesus? Si Jesus ang Word.
In the beginning was the Word, and the Word was with God. So yung Word na ipapaalala, si Jesus na ipapaalala ng Banal Espiritu is the Word. So para hindi ka malito kung ito may boses ng Banal Espiritu ng Diyos, tingin lahat sa akin. Hindi magko-contradict ang boses ng Banal Espiritu sa Word of God. Hello? Inuulit ko, hindi magko-contradict ang tinig ng Banal Espiritu sa salita ng Diyos. So if you want to hear the voice of the Holy Spirit, read the Word of God. As you are being familiar with the Word of God, you will become familiar with the voice of the Holy Spirit. Nandiyan kayo? Kaya ito katotohanan, minsan pinost ko ito sa FB eh. Huwag mong sabihin hindi nangungusap ang Diyos kung hindi mo naman binabasa ang kanyang mga salita, ang Biblia. Hello? Tanong mo yung katabi mo, nagbabasa ka ba ng Bible? O, sumagot ka naman kung talaga nagbabasa ka. Sige, tanong mo siya, nagbabasa ka ba ng Bible? Kasi kung nagbabasa ka ng Word of God, pag nangusap ang Banal Espiritu sa'yo, it will confirm. Amen? At kung may mga pagkakataon, listen, tingin kayo lahat sa akin, nasa parang Bible study tayo ngayon eh. Nangungusap ang Banal Espiritu sa'yo, pero hindi mo makonfirm sa Bible kasi walang specific sa Bible eh. Sa ka ba titira? Caloocan, Quezon City, Novaliches. Tama? Sino ba liligawan ko? Si Ana, si Lorna, o si Pe? Lahat sila magaganda. Anong kursong kukunin ko? Engineering, mass communication, HMR. Ano? SRM pala, SMR. Bilihan pala yun. HRM. Anong kukunin kong kurso? Nandiyan kayo? Alam ko lang kung gising kayo eh. Napakahalaga ng sinabi tinuro ni Apostol Pablo. Nandiyan kayo? Of course, you have to listen to the voice of the Holy Spirit. Sasabihin niya sa'yo, and then 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatever you do, do it all for the glory of God. So anong sagot? Para sa pagpili, walang mali sa pipiliin mo. Okay? Walang mali doon sa pagpipiliin mo. Para maging tama at tama talaga, gawin mo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Inuulit ko, ang tinig ng Banal Espiritu, hindi magko-contradict sa Word of God. At kung walang specific sa sinasabi ng Word of God, sa bagay na tinatanong mo sa Kanya, may still voice naman si Lord eh. May small still voice. Magsasabi siya sa'yo. Pero kung wala, then, alam mo tama, yung wisdom, the divine wisdom from God. And do it all for the glory of God. Naintindihan niyo yun? Meron kasing divine wisdom si Lord na binigay sa atin. So maging ano ka, alamin mo, ano bang tama dito talaga? Lahat ito tama. Ano yung pinakatama? At para malaman mo yung pinakatama, gawin mo lahat ng ito, Lord, saan ka lalong malulugod sa desisyon ko? Amen. Sumunod, obedience is the key to constant revelation of God. Napakahalaga, nangusap nga si Lord. Nandiyan kayo? Nagsalita ang Panginoon. Anak, o minsan ganito, bigyan mo yung taong yan. Lahat ng laman ng wallet mo. Anong kadalasang ginagawa ng ibang Kristiyano? In Jesus' name. Minsan kaya hindi nagtutuloy-tuloy. Nandiyan kayo? Yung pangungusap ng Diyos sa atin kasi hindi ka naman sumusunod. Hello? Gusto mo makarating agad doon sa gusto ng Diyos sa'yo? May kausap ako ngayon? Please, listen to me. Gusto mo makarating doon sa gusto ng Diyos sa'yo? Pero step 1 pa lang, ayaw mo nang sumunod. O nakasunod ka ni step 1, may sasabihin ulit si Lord sa'yo, step 2. Constant obedience. Kaya minsan hindi nangungusap ang Diyos sa puso mo. At ang katotohanan, may pagkakataon kung ano sinabi sa iyo ng Diyos 10 years ago, yun pa rin ang pangungusap sa iyo ni Lord kasi hindi mo pa na-overcome yun. Hindi mo pa nasusunod yun. Parang wala na akong kausap ngayon ha. Naintindihan niyo yun? Naghihintay ka ng step 5
Step 2, di mo pa nasusunod. Hello? And most of the time, it's not how clearly you can hear Him, but how responsive you are when He speaks. Nanya kayo? Hindi sa malinaw ba ang pangungusap ng Diyos o hindi. Kaya maraming Kristiyano, look at me please, hindi ka madalas mag-pray kasi alam mo, pag nag-pray ka, mangungusap ang Diyos at hindi mo gusto yung sasabihin ng Diyos sa'yo. Hello, may tinatamaan ba dyan? Hello? Kasi pag nag-pray ka, alam mo, may sasabihin ng Diyos sa'yo. Hindi siya nagbabago ng revelation sa'yo na anak, iwanan mo na yan. Anak, baguhin mo na yan. Anak, tanggalin mo yan sa buhay mo. Kaya lang ayaw mo nung pangungusap ng Diyos na yon. Kaya ayaw mo nang pakipag-usap sa Kanya. E paano ka lalalim sa Panginoon kung hindi mo susundin ang Kanyang kalooban? Again, most of the time, is not how clearly you can hear Him, but how responsive you are when He speaks. Kaya dapat na maging character natin, after this, itong series ng responsiveness na ito, lagi natin sasabihin na, Lord, here am I, speak to me. Lord, nandito ako, mangusap ka sa akin. Because when He speaks, ito dapat ng character natin, I move. Sabay-sabay nga natin sabihin, when God speaks, when the Holy Spirit speaks, I move. Pag may sinabi sa iba ng Espiritu, gawin mo agad. Naalala ko, nung ito yung panahong nag-aapoy ako kay Lord, kasi talagang kabubornagin ko lang, talagang naranasan ko ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, may testimony, hindi ako pastor ngayon dahil mga magulang ko yung pastor, kundi may personal akong enkwentro kay Lord. And minsan, nakwento ko na ito dati. Naglalakad ako, pauwi na galing ng gawain, papunta ng bahay namin sa Lopez BF. Pagdaan ko doon, may dalawang magkapatid na yung isang kapatid niya nangingisay sa kalsada dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Okay? So nakita ko, umiiyak, nangingisay na gano'n, mga nakamotor, mga, that was I think mga 18 or 20 years ago na, yung nakalipas. So, nagdadaan ng mga sasakyan, hindi na pinapansin yung dalawang batang nakahiga doon sa kalsada. So nilapitan ko, sabi ko, ano nangyari? Ano nangyari sa inyo, ne? Sabi niya, ang ate ko po, sobrang sakit ng tiyan. Hindi ko po alam kung bakit. Umiiyak ng umiiyak. Alam mo, nag-usap agad ng Holy Spirit sa akin. Sabi ng Holy Spirit, i-rebuke mo, ipag-pray mo, patungan mo ng kamay. Tumingin ako sa paligid. Ang daming tao. Alam mo, sabi ko, tayo, punta kayo ng hospital. Oo. Hindi ko pinag-pray, nahiya ako, parang nagkaroon ako ng, di ba minsan ganyan nararamdaman natin? Tayo, sabi ko, may hospital na, dali mo na agad siya. Pero ang Holy Spirit nagsabi, ipag-pray. So ginawa ko, dali mo na sa hospital, okay? Lumakad na ako. Paglakad ko, hindi pa ako nakakalagpas ng tulay, nangusap ulit ang Panginoon sa akin, ang Banal Espiritu. Alam niyo, sabi ng Holy Spirit sa akin, you just miss the opportunity to see a miracle. Grabe, nabdurog yung puso ko. Kaya bumalik ako. Tumalikod ako, bumalik akong gano'n. Pagtingin ko, wala na. Wala na. So, totoo yung sinabi ng Spirit, I just miss the opportunity to see a miracle. Sometimes because we don't obey God agad-agad, you just miss opportunity na maranasan mo ang Holy Spirit na kumikilos. So ito na, medyo pamilyar na ako doon sa ganung salita. Minsan kailangan kang matuto muna ng una eh. Minsan nagpunta kami ng hospital. Evangelism sa hospital. Nagpe-pray kami sa mga bahay, mga kwarto-kwarto doon. May napuntahan akong naka-oxygen na lalaki. So sinirang ko siya, no? Mahina ang katawan, hindi ilang araw na hindi tumatayo. Sabi ng Holy Spirit sa akin, pasunurin mo sa prayer. So sabi ko, sunod ho kayo sa panalangin sa akin. Panalangin na pagtanggap. So pinanalangin ko pagtanggap, sumunod. Hindi ko nga lang marinig yung kanyang boses. Then sabi ng Holy Spirit sa akin, tanggalin mo yung oxygen.
Sabi ko, Lord. Pero narinig ko si Lord. Alam ko, napatotoo ko na ito noon eh. No, yung mga nakarinig na patotoo na to. Ginawa ko, tinanggal ko talaga yung oxygen. Sabi ko, sumunod ka sa prayer ko. Hindi kapag narinig ko, natanggal yung oxygen eh. Pinag-pray ko ulit siya. Then sabi sa akin ni Lord, anak, itayo mo siya. Nakahiga, ilang araw din bumabangon, naka-oxygen, itatayo ko. Pag si Lord nangusap ng una at sumunod ka, may pangalawang pangungusap ang Panginoon. Hello? So sabi ko, Tay, tayo po. Tumanggap ka na kay Lord, naniniwala kang kaya kang pagalingin ng Panginoon, tayo. Binangon ko siya, umupo. Sabi ni Lord, hindi umupo, tumayo, lumakad. So nilakad ko siya. Buti na lang. Walang nurse noong mga oras na yon. Umupo, tinayo ko, maya-maya, pinalakad ko. At sabi ko sa kanya, sabihin mo, pinagaling na ako ni Jesus. Pinagaling na ako ni Jesus. So, hinang-hina muna siyang ganyan, lakad-lakad ng dahan, pinagaling na ako ni Jesus. Pinagaling na ako ni Jesus. Pinagaling na ako ni Jesus. Inaalala pa siya nung bantay niya. Maya-maya, nakita ko ng aking mga mata, yung dahang-dahang lakad, maya-maya, bumibilis na yung lakad. Pinagaling na ako ni Jesus. Pinagaling na ako ni Jesus. Habang umiiyak siya, umiiyak ako, dahil nakita ko sa aking mga mata, pinagaling siya ng Panginoon. So when the Holy Spirit speaks, ano kailangan gawin? You obey. You move. Pag sinabi sa inyo ni Lord, anak, bangon, tayo, pumunta ka doon sa kapitbahay mo, sharean mo yan. Minsan very specific ang Panginoon eh. Ito alam niyo yung kwento ni Apostle Paul, tama? Kilala natin lahat si Apostle Paul. Out of the 27 Bible, the New Testament, 17 doon ay sinulat ni Apostle Paul. Kilala natin si Apostle Paul, pero kilala niyo ba si Ananias of Damascus? Marami sa inyo hindi kilala siya. Ang katotohanan, para bagang ganito, siguro kung hindi sumunod si Ananias, ano kayang naging kwento ni Apostle Paul? I believe pinili siya ng Panginoon si Apostle Paul. Pero nasa kwento ng Bible, kasama sa kwento ni Paul, ang kwento ni Ananias. At bakit? Basahin natin sa Bible. Acts chapter 9, verse 10 to 19. Mabilis lang po. Now there was a certain disciple of Damascus. Again, sabay-sabay natin sabihin, disciple. Hindi sinabi dyan, a prophet from Damascus. A disciple. Ibig sabihin, hindi totoo ang Diyos mangungusap lang sa propeta, sa mga elect na mga tao, mga elitista na Kristiyano. A certain disciple of Damascus, pangkaraniwang disipulo lang, named Ananias. And to him the Lord said in a vision, at nangusap ang Diyos kay Ananias sa pangitain, Ananias. Anong sabi ni Ananias? And Ananias said, here am I, Lord. Ano kayo? Responsiveness, quick to respond. I believe kay Ananias, familiar na siya sa boses ng Banal Espiritu. Kaya nung marinig niya, salita pa lang, Ananias. Boses pa lang, baka pwede niyang sabihin, sino ba tumatawag sa akin? Pangalan lang yung sinabi sa kanya. Nandiyan ba kayo? Ano agad ang sinabi ni Ananias? Here am I, Lord. Andito po ako, Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Nagsalitang muli. So the Lord said to him. Kaya talagang pag kami sinabi si Lord, quick to respond. Hindi yung malinaw ba sinabi ni Lord? Hindi. Ikaw kumilos ka. So the Lord said to him, arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas, for one called Saul of Tarsus. For behold, he is praying. And in a vision, he has seen a man named Ananias coming and putting his hand on him, so that he might receive his sight. Sabi ng Panginoon, puntahan mo ito sa lugar nito. Ito ang Banal Espiritu pag nangusap, direct, specific. Again, direct, specific. Naalala ko si Bishop Boy Ramos, patawid siya ng kalsada doon sa tinatawag na yung tawiran, di ba? Pedestrian. So patawid siya at nandun siya sa pedestrian kasi naghihintay siya sa waiting shed ng taxi kasi papunta siya ng gawain. Okay, listen Naghihintay siya ng taxi, papunta siya ng gawain, nandun siya sa pedestrian.
Habang naghihintay siya ng taxi that time, wala pang Grab, wala pang angkas, wala pa noon, taxi lang ang sakayan noon. Jeep, syempre. So sabi ni Lord sa kanya, anak, true story ito, lumuhod ka. Sa kalsada, Lord, waiting shed, luluhod ako. Hindi kayo? Alam nyo, dapat magkaroon uli ng ganitong mga patuto sa buhay ng bawat isa. Sa iba sa inyo, unfamiliar sa ganung kwento. Hello? Ang alam nyo lang kwento, makarinig ng Bible, ng Word, yun lang ang karanasan nyo eh. Atin ng church, maririnig ang pastor na mapipreach. Pero ikaw, meron ka bang personal experience na nangusap ang Diyos sa'yo at ikaw ay sumunod? Sabi ng Panginoon sa kanya, anak, lumud ka. Sabi niya, Lord, nasa kalsada ako, pedestrian, likod ko, waiting shed. Pero malino sabi ni Lord, lumuhod ka at mag-worship ka sa akin. So ginawa ni Bishop, lumuhod siya. Tapos nag-worship. Pag tayo mabes lang, gano'n lang. Siguro sabi ng mga nasa, ano ba nangyari dito? Di ba? Kung isipin natin sabihin ng ibang tao, di natin gagawin eh. Tama? So tumayo siya, maya-maya, may dumaan na taxi, tumistop sa kanya. Akala niya, tinawag niya, pero sumakay siya doon sa taxi yun. Pag sakay niya ng taxi ito, umiiyak yung taxi driver. Ano sabi niya? Di na ako naniniwala sa Diyos. Magulong-magulong buhay ko. Kristiyano siya dati at napala yung puso niya. Sabi niya, kung totoo talaga ang Diyos, may lumuhod sa kalsada. Sakto nung pagdaan ko, nakaluhod po kayo. Hello? Teka kayo? Ang Diyos, totoo nangungusap. And specific and very clear. Sabi ng Diyos kay Ananias, pumunta ka sa street na called straight. Pumunta ka sa daang matuwid. Okay? And inquire the house of Judas, kung saan pa nakatira. For one called Saul of Tarsus. Mayroon doon ang pangalan ay Saul na Tarsus, na ang nananalangin siya, nakakita siya ng pangitain. At ang pangitain niya, ikaw. Pumunta ka sa kanya, sa pangitain ni Saulo, pinuntahan mo siya, pinagpray mo siya, at muling nanumbalik ang kanyang mga mata. Pero bilang may relasyon sa Diyos, alam mo tugon ni Ananias? Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Panginoon, kilala ko yung taong yan. Ang dami ng pinapatay niyan. Ang dami ng pinabilanggo niyan. Hawak-hawak pa niya yung authority mula doon sa pinakapunong saserdote na hulihin ng lahat sa pangalan mo, sino mang sumasamba sa iyo. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Sumunod, and Ananias, obey. Hindi masamang mga tuwirang kay Lord misa kung hindi abot ng isipan mo. Parang nung sabi ni Bishop, Lord, luluhod ako. Anak, lumuhod ka. Nagtanong din siya pero sumunod. Hello? May sabi sa akin ni Lord, anak, praise and worship ng revival. Nagkatatalo na yung mga pastor, TOR eh. At yung sa tabi ko na nagsumasayaw na pastor, walang relo. Sumasayong ganyan. Gumaganon-ganon, nakita ko walang relo. Nakusap ang Diyos sa akin, yung relo mo, ibigay mo sa Kanya. Yung relo kong yung bigay ng tatay ko sa akin. Siyempre, mahal na mahal ko yun. Pero malino sabi sa akin, Lord, ibigay mo yung relo mo sa Kanya. Hinubad ko. Parang gusto kong umiyak. Tapos habang sumasayaw siya, inabot ko yung relo sa kamay niya. Pag gano'n niya, tinignan niya, relo, sumilip sa akin, sabi ko, sa inyo na po yan. Lalong sumayaw. Ako naman, imbis na sumayaw, napahina. Sabi ko, Lord, siyempre, mahal ko yung relong yun. Eto na, after ilang araw, may tumawag sa akin, isang kaibigang pastor. Actually, Stephen Reyes. No? Sabi niya, Blen, come to my house. I just want to give you something. So excited ako, pumunta ako sa bahay niya. Pagdating ko ng bahay niya, binigyan ako ng box. At sabi niya sa akin, open it now. Nung binuksan ko, alam niyo kung ano? Relo.
na mas mahal pa sa binigay ko. At ang sabi niya sa akin, I saw you give your watch to a pastor, and the Lord told me to give you another watch. Grabe! Ang problema kasi natin ngayon, lagi tayo nagdududa. Hindi masama magduda, pero problema, nagduda ka na, hindi ka pa sumunod. Hindi masama. Sabi niya, Ananias, Lord, parang hirap yata sundin niya. Kilala ko yan si Saulo, pumapatay yan. Kaya nga nandito yan para hulihin ang lahat na nangangaral sa iyong pangalan. Pero anong sabi? And Ananias, God's calling. Minsan di natin naiintindihan yung calling ni Lord, pero you just obey Him. So Ananias went his way and entered the house, and laying his hand on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came has sent me that you may receive your sight. And he filled with the Holy Spirit. Immediately, there fell from his eyes to Paul something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. At dahil sa pagsunod ni Ananias, si Saulo na taga-usig ni Kristo ay naging taga-sunod na ni Kristo. Pakiayos yung mic. Nakita nyo, dahil sumunod si Ananias, minsan na nyo, listen to me ha, napakahalaga ng pagsunod sa boss ng Banal Espiritu. Kasi yung iuutos sa'yo ng Diyos, hindi mo alam kung ano ang impact na magagawa niyan. Kaya sabihin sa katayo, sumunod lang sa Banal Espiritu. Huwag mo nang patagalin pag may sumunod ka, nauna. At huwag yung sumunod ka, pero, halimbawa si Ananias, pumunta nga, pero sa labas lang sumisigaw, Paul, Saulo, kasi anong kung pwede kang pumatay, dito lang ako sa labas, ha? Mahal ka ni Jesus. Nandito ako para sabihin, nakita ka ng vision. Hindi. Fully obedience. Lahat ng nakita na pangitain ni Paul, ni Saul, ginawa talaga ni Ananias. So, partial or delayed obedience is still disobedience. Sabi sa akin, pag susunod ka, buuin mo. Gawin mo ng buo. Huwag na yung paunti-unti. Para yung boss na Banal Espiritu sa iyo ng Panginoon, mangungusap at magsasalita sa iyo. Taas natin ating kamay, dito ako magtatapos. Speak, Lord, I'm listening. Maging puso natin, Banal Espiritu, mangusap ka sa akin. Lord, speak to me, O God. Guide me, Lord. Malaman ko yung mga dapat kong gawin. Kasi ang Banal Espiritu ay nangungusap. At bilang tayo kanya mga tupa, sabi ng Bible, my sheep hears my voice. So be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Responsiveness, the voice of the Holy Spirit. Okay? Maging responsive tayo saan? Sa boses ng Banal na Espiritu ng Panginoon. Tingin kayo lahat sa akin bago tayo mag-worship. Alam nyo, I pray, magkaroon kayo ng maraming patotoo. Sige, tingin kayo lahat sa akin. Please look at me. I pray, and this is my desire, about this topic, responsiveness, that you may have a lot of testimony as you obey the voice of the Lord and you experience miracle from Him. You experience great things that you cannot understand how it does happen, how it happened. At bakit? Dahil narinig mo ang Holy Spirit at sumunod ka sa Kanya. Maraming tao ngayon ang mas narinig nila, boses nila. Boses ng mundo, boses ng laman, boses ng kalaban nila, boses maging ng demonyo narinig nila. Alam nyo ba, tingay lang sa akin, pwede kang makipag-fellowship kay Satanas. At maraming mga tao nakikipag-fellowship kay Satanas. Binubuksan ng ibang mga tao, I pray, in the name of Jesus, na huwag mangyari sa inyo. At kung nangyayari, tigilan nyo. Yung tingin lahat kayo sa akin. Binubuksan nyo yung pintuan ng spirit realm ng mga demonyo sa buhay nyo. Paano? Nanonood kayo ng porn. You open the door of evil spirit.
Nandiyan kayo? Kapag ikaw ay naglalaro ng mga larong pangdemonyo, you open the door of evil spirit. Hello? Ano sabi ng Bible? Holy Spirit wants to have fellowship with you. Amen. Ang gusto niya, fellowship sa iyo. Ba't ka makipag-fellowship sa mundo? Ba't ka makipag-fellowship sa gawa ng demonyo? Kaya pagdating sa Word of God, hindi ka nakakarinig. Walang tinig naman ng Espiritu. Bakit? Maingay sa iyo yung boses ng mundo eh. Ang maingay sa iyo, boses ng demonyo. So silence the voice of the flesh, silence the voice of the world, silence the voice of Satanism o Satan. And be still and know that there is a God. Amen. I-silence mo yung spirito mo. Maniwala kang mayroong Diyos. Have faith to Him. Open your heart to Him. Ang tinatahanan ng Diyos, yung pusong mababa sa Kanya. Gusto niyo bang marinig ba ng Espiritu ng Panginoon na ginagabayan kayo? Amen. Pinangungunahan kayo ng Panginoon? Now, I want you to open your heart right as we worship Him. Worship will steal your soul. Will bring stillness. Amen. So as we worship God, worship Him, let's prepare. Hallelujah. Because our God is a God of yesterday, today, and forever. Yes. Hindi siya nagbabagong Diyos noon, ngayon, at sa darating na panahon. Oh, hallelujah. Excited ako sa marinig ko mga patotoon nyo. Naging responsive kayo sa boses ng Banal Espiritu ng Diyos sa inyo. Lord. Pero tandaan, ang boses ng Banal Espiritu, it will confirm from the Word of God. It will not contradict to the Word of God. Amen. Amen. Come on, let's worship Him. Hallelujah.